Ito ang balita ngayon, viral at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang Senator Risa Hontiveros halos tila matunaw sa kahiyan matapos siyang banatan ng dating Pangulong Rodrigo Duterte sa totoong nangyari underground sa pagkakaroon ng ipinagbabawal na gamot sa bansa. Hindi naman mapigilan ng retired Brigadier General na si Orlando De Leon na tila sampalin ng buong katotohanan ng senadora na si Risa Hontiveros. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, sa unang pagdinig ng Senado sa pangunguna ni Senator Coco Pimentel, tila hindi yata inakala ni Senator Risa Hontiveros na palalagpasin ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang mga di umano'y akusasyong binabato sa kanya laban sa kanyang naging kampanya noon kontra sa ipinagbabawal na gamot. Kaya Senator Risa Hontiveros tila harap-harapang nasupalpal ng katotohanan matapos tila ipilit sa Senado na may pagkakasala ang dating Pangulo sa naging laban nito noon kontra sa ipinagbabawal na gamot at nang sabihin mismo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kay Senator Risa Hontiveros na wala itong alam dahil hindi nito naranasang maging prosecutor, mayor at presidente. Ayon pa sa dating Pangulo, and I quote, "That's your view. Hindi ka dumaan ng pagka-mayor, pagka-prosecutor. Ako alam ko, dumaan ako ng pagka-mayor, pagka-prosecutor, presidente. Alam ko ang trabaho ko. Yan ang totoo dyan. Hindi ka nagdala ng syudad eh. You never had a chance to solve the problems of a community. Hindi tayo magkaintindihan dyan." Unquote. Bumanat pa ang dating Pangulo na kung siya ay bibigyan ng pangalawang pagkakataon na mamuno sa bansa, wala daw itong babaguhin sa kanyang naging pamumuno noon, lalo na sa pagsupil sa mga taong gumagawa ng krimen. Uulitin nga raw nito ang kanyang naging plataforma at doblado pa. Hindi naman mapigilan ng retired Brigadier General na si Orlando De Leon na tila sampalin ng buong katotohanan ng senadora na si Risa Hontiveros. Sa isang Facebook post, binatikos ni Oscar De Leon si Senator Risa Hontiveros kaugnay ng kanyang pag-unawa sa konsepto ng taking full responsibility sa pamumuno. Dagdag pa niya, bago umano magsalita ang senadora tungkol sa pamumuno, mas mabuti pang subukan muna nitong maging kapitan ng barangay sa isang lugar na talamak ang droga. At ayon pa sa kanya, this girl does not know or has practically no idea about the concept of taking full responsibility. Madam Senator, taking full responsibility is a function of leadership. Leaders, especially of FPRRD's kind, know and accept that whatever his man or organization does or fails to do, success is created to his men, while failure is the leader's failures alone. Blame is a product of his failure and praise is the product of success. Now, Madam Senator, where does your idea of criminal liability fall under this concept? Please consult a lawyer before you face FPRRD again. He does not talk to nor has the patience for idiots. Better yet, try being a barangay captain in a drug-invested community before you should even argue about leadership principles." Unquote. Kaya diretsahang buwelta tuloy ng taong bayan. Wala talagang malalaman ng senadorang si Risa Hontiveros dahil hindi naman raw ito naranasang maging mayor ng isang syudad sa totoong nangyayari underground o maging pangulo ng bansa na siyang tunay na nakakakita sa totoong problema ng mamamayang Pilipino, lalo na sa pagkakalulong ng ilan nating mga kababayan sa ipinagbabawal na gamot na siyang sanhi ng pagkasira ng pamilyang Pilipino. At ayon pa sa kanila, boom! Sapol si Madam Honorable, you never had a chance to solve a problem of a community. Correct, huwag kasing magmarunong kung ang kaharap mo inahulma sa karanasan. For me po, ang laki ng improvement ng Pilipinas na umupo si Pangulong Duterte. Kita naman kasi at makikita mong may nagawa siya, although palamura siya. Pero may napatunayan, kung hindi lang siguro nag-pandemic, tiyak lalo pang lumago ang Philippines at talagang matatakot naman ang mga drug criminals. Salute sa iyo, President Duterte. Kung tatakbo ka po, sure pong buboto ka po namin. Sinong mayor sa
Pinas na tapos ng kanyang trabaho ay mag-sideline ng taxi driver, iikot sa bayan at maghanap ng mga hold-upper o di kaya mga loko-lokong tambay. May isa pa ang mga taxi driver na abusado, naniningil lang sobra-sobra sa mga pasahero sa airport. Pag malaman ng mayor, warning, pag hindi ka magtino, lumayas ka na dahil may kalalagyan ka. Si Duterte lang nakagawa niyan at marami pa siyang nagawa, kaya mahal siya ng tao. Hontiveros, yung sagot at pananaw mo, wag mong sabihin na yun na rin ang pananaw at sagot ng taong bayan. Mas naniniwala po kami kay FPRRD. Nagmamalinis, mas matindi pa pala. Si PRRD, at least lantad yung pagiging prangka. Panay tira kay PRRD yung sarili niya, di man lang niya kinilatis. Alam naman siguro nang nakapaligid kay Madam Risa kung sino siya. Pinagtatanggol ni Virus yung mga kriminal, pero yung biktima ng mga adik na kriminal, wala siyang pakialam. Unquote. Alam mo, I'm very, very proud of PRRD. Gaya ng nasabi ko kanina sa SMNI, kahapon pala, nasabi ko natin sa SMNI, at gusto ko po itong ulitin. Alam mo, napakahirap maging oposisyon ngayon. Talaga, di ba? Alam naman natin, pag oposisyon ka, ididemanda ka. Gigipitin ka. Papatawag ka sa hearing. At hindi lang po sa iisang tao yan. Ginagawa po nila ngayon yan. Yung iba nga na tinanggalan na ng Facebook, ganyan po katindi ang gobyerno ngayon ni Marcos. Kayo ba sang-ayon sa akin? Pati yung mga bashers, sige, magalit kayo kung magagalit kayo. Pero ganyan na po ang administrasyon ni Marcos. Siya man ang may utos o hindi siya may utos, wala siyang magawa sa nangyayari ngayon. Kaya po napakahirap maging oposisyon ngayon. Pero because of PRRD, alam ko nagdidiwang kayo, mga DDS, mga oposisyon, mga sawang-sawa na sa gobyerno na to. You know why? Meron tayong totoong leader. Yung leader natin hindi weak. Yung leader natin hindi nagtatago sa saya at palda ng kanyang mga vloggers. Hindi nagtatago sa kanyang media network. Siya mismo humaharap. Diyan ako very proud sa kay PRRD. At hindi katulad nung iba. Hindi magsasalita pero ang pinababanat yung mga vloggers. Pinababanat yung kanyang mga kaalyadong mga politiko. Pero duwag magsalita. I really hope na this time magsalita si Speaker Romualdez at si Marcos. Pero pakinggan muna natin ito. Tingnan po natin. Ngayon natin yan. Pero we have run out of time for our... Ayan, ubos na oras nila. Gusto na nila mag-uwian. Kanino kay Presidente? Until now, sir. Okay. Until now. Can we excuse the President? Okay. Sige, Mr. President, by unanimous position, you are now excused from the hearing. Thank you for attending. Thank you. ang lupit ni PRRD. You are now excused. Ayoko, sir. Grabe, no? Yan ang presidente natin. Hindi takot. Pinatawag nyo ako. Ay, pag-usapan natin hanggang bukas tayo dito. Ako tanong ko lang, Marcos, hinayaan mo itong mangyari. Ikaw man na nag-utos nito or hindi, hinayaan mo ang dating presidente imbestigahan. At yan ay magbubukas ng mga susunod pa. Ay si PRRD nga, inimbita sa Senado, iniimbita sa hearing. Malay natin, yung mga susunod na presidente, ganyan na rin. Iimbitahan na rin. Pagkatapos ng kanilang termino. And who knows? Ikaw naman ngayon ang imbestigahan. Diba? Malay natin. Diba? Ito naman ang imbestigahan. Si BBM. Ang tanong, unang tanong, higit sa lahat, kaya ba ni BBM umattend sa Senado? O ang paaatinin mo yung mga vloggers mo? O halimbawa si Martin, kaya mo bang umattend sa Senado? O ang ipaattend mo yung mga vloggers mo? O ipapa-attend mo yung mga political affiliation mo, yung mga political dogs mo, yung tagapagtanggol mo, mga kaalyado mo. Kaya-kaya? Di ba? Si Duterte hindi, si PRRD, inimbitahan siya. Ayaw na, sige, diretso pa tayo. Yan, baka sila Marcos at Tamba, puro excuses. Si Duterte, hindi. Ginusto nyo to eh. Para sa madaling salita, naghamon kayo ng away eh.
O, di ngayon, nandito ako, suntukan tayo maghapon. Parang ganun na nangyari. Pinatawag nyo ako dito eh. Eh, ginusto nyo yan eh. O, di sige. Diretso tayo. O. Sir, thank you na, sir. Whether you like it or not, kasi itong mga kaibigan nyo po rito, gusto na po kayong iparelax po sa President. Ito na kasi yung forum na maybe... Di ba? Sabi niya, tapusin natin ito. Kahit hanggang bukas tayo. Kasi ang hilig eh. Alam mo, I agree with PRRD kasi kailangan ito marinig. Di ba? Hindi yung pagkakailangan nyo na naman ng grandstanding, papatawag nyo si PRRD. Bumabagsak kayo ang rating nyo, patawag nyo si PRRD. Di ba? Anong ginagawa nyo? Ginagamit nyo lang si PRRD. O, pagka meron kayong pagtatakpan, may pagtatakpan kayong baha, patawag natin si PRRD. Ay, kasuhan na, patawag natin si BP Sara. Diba? Kung may gusto kayo kay PRRD malaman, ngayon na, tapusin nyo na. Hindi kung kailan kayo tinopak, patatawag ninyo. Diba? Depende sa gusto nyong pagtakpan. Hindi ko sinasabi yung mga senado yung mga senadora, hindi. Kasi sinasabi ko, talagang sinisigaw yan ng kampo ngayon ng administrasyon ni Marcos. Si Risa. Diba? Hindi ko maintindihan, dilaw yan eh. Sa bagay. Diba? Galit siya kay PRRD, alam naman natin. Alam natin bakit galit si Risa kay Vice President Sara at kay PRRD. Hindi ko na para banggitin. Alam kong alam nyo yan. At yan ay may connection sa fill in the blanks. Blank PA. Ay, hindi. Hindi. Basta ilagay nyo sa comment section. Di ba? Dire-dire. Tanong lang yan, ha? Tanong. Di ba? Ay, kayo sagutin ninyo. Binigyan ako ng panahon ng Panginoong Diyos na makarating dito. And I could talk publicly. Alam naman lahat ng mayors yan. Kulang talaga ang suporta. Ang pulis ko, hanggang sweldo lang yan. May pag-utos, walang gasolina, walang pang-follow up. Mr. President, Mr. Chairman, I think it's majority of the members of this committee. Ayaw nga ba to eh? Si Senator Bato nagsusumbong na, Mr. Chairman. Ayaw. Kita nyo? Ganun po kalupit si PRRD. Diba? Ginusto nyo yan eh. Invite kayo. Hindi na kayo nadala sa kaysaysayan. Always remember this. History will repeat itself. Pag hindi ka natuto, bakit ba nanalo si PRRD bukod mahal siya ng taong bayan? Because of social media, pina-attend nyo sa mga ganyang hearing eh. Alam naman yung matalino yan. Si PRRD, bukod sa matapang, matalino. At higit sa lahat, bukod sa matalino, meron siyang Davao na kung saan ay nalinis niya ng droga. At nung siyang presidente, ay meron siya talagang resibo. Hindi mo pwedeng didiinan si PRRD ganyan at maglagawa kayo ng kasinungalingan para sirain siya. You cannot put a good man down. Ginusto nyo. Hindi na kayo natuto. Hindi po si Senator Bato, hindi yung mga senador o yung iba dyan. Hindi kayo natuto eh. Para kayong naghukay, tapos inilibing nyo yung sarili nyo doon. Ganun lang nangyari sa inyo. Senator Robinson Padilla, Senator Bongo, Yes, I yours understand. truly, I understand. even Senator Villanueva, I would like to excuse the President Yes, okay. from We this hearing. suspend so that the President can... Ano ito? Ayaw ko. Kasi there are so many questions that would be left unanswered. we suspend our hearing. Di ba? Ayaw ko. Marami pang hindi nasasagot. Tapusin nyo. Di ba? Ginusto nyo yan eh. Sir, pag wala ng question, Tapusin natin itong putang inang problema ng Pilipinas. Ang galing ni Pia. Tapusin natin itong PI na problema ng Pilipinas. Di ba? Kung bagad sa nagpadala kayo ng sundalo para girahin, parang ganun eh, para girahin ang bahay ni PRRD. Instead na magtago si PRRD nakipagbarilan, ngayon sila umaayaw. Risa, hoy! Risa, asan ka na? Ha? Nako, di ko maintindihan sa inyo eh. Paano ba kayo niyan, no? Di ba? Di sunog.
Ha? Tuwang-tuwa ang taong bayan sa nangyari ngayon. Risa, hukayin mo pa kung saan ka ililibing. Ay, nako. PT Senator Risa Ontiveros, ang dating Pangulo na paaminin sa Munay Davao Death Squad. Anong masasabi mo dito, Attorney Sal? Naintindihan ba niya, Attorney Sal, kung ano itong Davao Death Squad? Anong ibig sabihin ni PRD dun sa Davao Death Squad? Problema kasi dyan kay Senadora, binanggit mo, hindi siya abogado. Kaya they were not on the same page. He was asking questions, the President was responding. Hindi sila nagkakaintindihan kasi hindi siya abogado eh. Sabi niya, umamin kayo. Umamin kayong meron pala kayong death squad. Unang-una, wala siyang inaamin na lumikha siya ng death squad. Ang sinasabi niya, sa galing ng aking, kasi sabi niya nga, naging presidente ako dahil magaling ako mag-intriga. Sabi niya, Senator Bato, napakahusay talaga yung mag-intriga. Kaya nagpatayan itong mga kriminal. O yun ang sinasabi niya. Yung death squad, kaya na sinasabi niya, o yan ang aking death squad kasi sila nagpapatayan. Kaya naubos sa mga kriminal doon. Hindi yung mga pulis. Kasi ang utos ko sa pulis ay naaayon sa batas. O yan ang maliwanag doon eh. Ito naman si Senadora, dahil sinabi niya na I assume full responsibility. Kaya tinatanong siya, o di naamin niyo rin na kayo ang responsibilidad sa pagpaslang Kian de Los Santos. Ano sagot ni Presidente Duterte? Abogado ito, sabi niya, hindi po pwede yun. Kasi ang krimen ay personal doon sa gumawa ng krimen. Hindi mo maaaring ako ang ibibigay mo ng kaparusahan dyan. Hindi po pwede sa hukuman yon. Ang isang exception lamang doon na pwede mong idamay ang dating Presidente Duterte kung meron kang ebidensya na magpapatunay na kasabwat ka doon sa ginawang kasalanan ng pulis. Pero hindi. Maliwanag ang kanyang instruction na ayon lahat sa batas. Walang ebidensya na magpapatunay na meron siyang ginawang labag sa batas. Kaya hindi ba, hinahamon niya, hindi mag-file kayo ng kaso. Mag-file kayo ng kaso sa akin. Tsaka alam po ninyo, yung sinabi niya, I assume full and legal responsibility. Ang ibig lang ko sabihin, hindi kasi iniintindi. Alam nyo, matalino kasi itong si Presidente Duterte. Para maintindihan mo siya, alam, matalino ka rin. Ngayon, kung medyo mahina ka at tatangi ka, talagang hindi mo siya maintindihan. Ano sabi niya? My statement that I assume full and legal responsibility is because, number one, ang aking mandato nga ay precisely to protect the people bilang presidente. Kaya, naglunsad ako sa isang proyekto. Ano yung proyekto? Yung digmaan laban sa droga. Kaya ang sinabi ko when I assume responsibility, ang tagumpay o kabiguan na success or failure of this program, this war on drugs, is on me kung ito ay nabigo. If this fails, ibig sabihin, huwag nyo nang sisihin kung sino-sino, kung bakit nabigo. Ako ang sisihin nyo. So I will assume the failure. At kung ito'y naging tagumpay, huwag nyo na lang ituro kung sino-sino ang naging daan sa tagumpay. Ako rin yun, ibibigay nyo kredito sa akin. Yun ang ibig sabihin. Ngayon, pinipilit ng senadora, sinabi nyo, legal eh. Ibig sabihin, aminin niya na yung consequence ng mga maling ginawa ng mga pulis na humantong sa pagpatay, aminin, hindi nga po pwede kasi crime is personal to the offender unless you can prove conspiracy. Ngayon, ano bang nangyari doon? Yung legal responsibility sinasabi. Ang ibig po sabihin na I assume legal responsibility. Since siya po ay naninilbihan sa sambayanan, kailangan manilbihan siya sa lahat ng mga biktima ng injustisya. Doon sa kaso ni Kian de Los Santos, sa kaso pa ng mga ibang naging biktima ng mga maling pagtupad sa batas ng mga pulis. Ang trabaho ng presidente by saying I assume legal responsibility is that it is his duty to file cases, to pursue. O yun, hindi po yan ang ginawa niya. Pinala niya ng kaso, pinutusan niya, file niya ng kaso. O kaya, karoon ng hustisya na convict. Ngayon, nakakulong ang mga nasa likod. Yun ang tinatawag na legal responsibility. Ang pagbibigay ng hustisya ay sa pamamagitan ng pagsulong ng kaso sa hukuman laban doon sa mga kriminal, ang mga gumawa ng pulis na mali, hindi sa ayon sa batas.
Yun ang ibig. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po!